Good evening, Ma'am Leiba. This is the simulation of my C++ program. Presented here is the code of my program. It starts off by including the necessary libraries. Ito ay yung include IOStream at using namespace std. Followed by the int main or the main function. The program starts off by displaying the list of choices for the user. Ito ay yung A. Calculator, B. Add or even, C. Highest number, and D. Leap year. Gumamit ako ng endl para mag-proceed siya sa next line. Then after that, it will prompt the user to enter their choice. Nilagay ko muna yung data type at variable na gagamitin which is yung choice. Ginamitan ko siya ng cout para i-print yung enter your choice. After that, the input of the user will be stored in the choice variable. Ginamitan ko siya ng cin. Once na nakapag-input na yung user ng choice nila, each letter corresponds to different functionalities. So, ginamitan ko ng conditional statements lahat ng letters para magka-function. First is yung letter A. Ginamitan ko siya ng if statement. Whether it be capitalized or lowercase, magpo-prompt yung program niya which is yung calculator. So, unang lalabas sa kanya yung title na calculator. Then after that, dineclare ko ulit yung variables na gagamitin ko sa if statement which is yung num1 tsaka num2. Tapos ngayon, gumamit ako ng cout para ma-print yung enter your first number. At gumamit ako ng cin para ma-store yung input na sa num1. So similar lang din sa first number, ginamitan ko rin siya ng cout para ma-enter yung second number. Tapos in-store ko siya sa num2 gamit cin. Now, para naman sa process ng calculator, naglagay ako ng 4 na variables which is sum, diff, prod, and co. So yung variable na sum, siya yung sagot sa num1 plus num2. Yung diff naman, siya yung sagot sa num1 minus num2. Yung prod naman, siya yung sagot sa num1 multiplied by num2. Yung co naman, siya yung sagot sa num1 divided by num2. So after ng process niya, i-output na yung result ng calculator. I use cout to display the result. Gumamit ako ng concatenation para ipagdugtong yung string at variable sa isang line. Katulad dito, cout, dito ma-print yung sum. Dito naman yung difference. Dito yung product. Dito naman yung quotient. Itatry natin kung gumagana ba ng maayos yung calculator. Yan, as you can see, gumagana siya ng maayos. Then proceed. Yun na yung end ng calculator na function. Then proceed naman tayo sa B. Pag B naman yung in-enter ni user, ganito yung lalabas. Gumamit ako ng else if para dito. Again, katulad kanina, i-display lang ulit yung title ng program which is yung add or even. After that, magde-declare ako ng variable na num. Tapos nag-cout ako o nag-output ako ng enter a number para humingi ng input from the user. Then yung input na yon is may i-store sa num using cin. For the process, gumamit ako ng nested if statement kasi nasa loob siya ng isa pang if statement. Then yung condition niya, which is modulo 2 is equal to 0, meaning nito is kung yung input ni user is divisible by 2, then ganito yung magiging output niya. Cout is not an even number.
Then kung hindi naman siya divisible by 2, papasok siya sa else statement and magdi-display siya ng num is an odd number. Itatry natin kung gumagana ba ang add or even na function. 3 as an odd number. Tatry naman natin kung gumagana siya sa even number. Even number, okay. Then proceed naman tayo sa highest number. Next dito is nag-else if ulit ako, and this time pag naman yung in-enter ni user. Magdi-display siya ulit ng title ng choice which is the highest number. Then nag-declare ulit ako ng tatlong variables which is yung num1, num2, and num3. Then nag-cout ako ng enter first number. Then ginamitan ko siya ng cin sa num1. Same lang din sa first number, ginamitan ko siya ng cout to enter the second number. Then in-store ko siya sa num2. Same sa num1 at num2, nanghingi ako ng third number at in-store siya sa num3. After nyan, gumamit ako ulit ng nested if para malaman ang highest number. Sa unang if, chinek ko kung num1 ba yung highest number. Ang condition niya is if num1 is greater than or equal to num2, and if num1 is greater than or equal to num3, then ipiprint niya ay num1 is the highest number. Then naglagay ako ng else if para i-check if num2 ang highest. Ang condition niya is if num2 is greater than or equal to num1, and if num2 is greater than or equal to num3, then ipiprint niya ay num2 is the highest number. Then yung lastly is else. Papasok siya sa else if statement if num3 yung highest number. Lastly naman ay is yung leap year. If else if naman kapag if yung kapag yung in-import ni user ID. Parinin ko ulit yung name ng program which is yung leap year. Then nag-declare ulit ako ng variable na gagamitin which is pinangalanan kong year. Nag-cout ako ng enter a year para manghingi ng input from the user. Tapos in-store ko siya sa year na variable. Next, gumamit ulit ako ng nested if statement. Ang condition ko sa if statement ay if the year is divisible by 4 and the year is not divisible by 100 or the year is divisible by 400, then mag-output siya ng year is a leap year. Then sa else naman, magti-trigger kapag hindi na-satisfy yung if statement at magdi-display ng year is not a leap year. Itatry ko muna kung gumagana ba yung highest number natin. Kasi hindi natin siya na-try kanina. And as you can see, gumagana siya. Itatry naman natin yung leap year kung gumagana siya. Tatry naman natin kung di siya leap year.
Okay, so as you can see, gumagana rin siya. Paano naman kapag wala sa ABCD yung in-input ni user? Gumamit ako ng else statement para kung ano man ang i-type ni user na wala sa ABCD, magti-trigger yung else at ipiprint niya ay invalid input, meaning wala siya sa na choices. Itatry natin. Mag-i-input tayo ng wala sa choices. Yan. As you can see, nakikita nyo na invalid input yung lumabas. Then yung last part niya ay return 0 na magte-terminate sa program. Yun na po ang end ng aking program. Maraming salamat po.